Ano siya, no? Bisaya yan! Bisaya! Ako to, si Merida. At ayoko ng mga bisil eh. Welcome to our podcast. This is Clocked Out with Jay and Siege. Ayun, ongoing tayo. Ongoing tayo ngayon sa live sa TikTok. Tapos, para sa mga nakikinig. And, to kick things off, para sa ating question of the week. Question of the week natin, guys, is pinakakakaibang paraan na nasabihan kang pangit. Ayan. Okay naman. Ito may isa. Ito, walang galitan. Ayan. At ano sabi? Kahit filter, hindi gagana sa'yo. Ano nun? Yeah, pwede. Pwede. Quote lang siya. Huwag ka masyadong lumayo sa lane mo. Parang ano, no? Stay on your lane. Stay on your lane. Huwag kang ano. Huwag masyadong mataas yung pangarap mo. Lalapas ka eh. Huwag masyadong mataas yung pangarap mo. Nandyan yung linya. May rason kung ba't nandyan yan. Ayan. Sabi niya, pre, pang-radyo yung mukha mo. Okay, pwede yan. Pinatago. Nakatayo kami sa daan ng isa kong tropa. May lumapit na cute na chinita sa amin tapos sinabi, isa sa inyong dalawa pogi. Tapos umalis na. Nangyari sa atin yun. Sisigawan ko yun. Sabihin mo eh. Sino? Abulin mo, ano? Ay, teka lang. Hindi niya naman kami mapapag-away sa ganyan. Hindi. Pero sino? Sasabihin niya naman huwag niya na i-suspense. Quote lang. Nagsasurvey kami ng outside opinion. Anong views mo sa pretty privilege? Outside opinion? Para sa pretty privilege. Pag may lumapit sa'yo, kumakain ka lang sa McDo mag-isa. Ay, papasurvey po kami, sir. Mga estudyante ba? Mga estudyante. Parang sinabi mo, Kasi need po namin ng outside opinion eh. Ano pong... parang tinanong ka, ang unfair, no? Ang unfair sa inyo, no? Mahirap po mabuhay. Hindi ka maganda! Pinakakakaibang paraan na nasabihan kang pangit. Ayan, may nagsabi sa akin dati, nung ginawa ka ni God, parang ginamit niya yung kaliwang kamay niya. Hindi, kasi ganyan. Masasakit kasi pag no? Pinag-isipan mo. Pag maganda yung ano, tapos alam mo wala kang palag eh. Yung ikaw matatawa ka na lang dun eh. Pinakakakaibang way na nasabihan kang pangit. Nag-comment yung kapatid ko ng twinny tayo sa selfie ng isang influencer. Binlock siya. Ano twinny? Huwag mo ako inaasa. Huwag mo ina-associate niya sa... Huwag mo ako ina-associate sa'yo. Kukomment ka dyan, baka may maniwala. Nasira yung image niya. Pinakakakaibang paraan na sabihan kang pangit. Isa daw akong two-bagger. Two-bagger? Yung definition, kailangan niya daw maglagay din ng paper bag sa ulo niya. Just in case malaglag yung paper bag sa ulo. Para sa'yo eh. Para sa'yo lang. Photoshoot tapos todong ngiti ka at pa-cute. Pero sinabihan ng photographer ng ayos mo ka.
Ito na yun. Ayos ko. Di naman ako nakawaki. ano, sinabi, ay hindi po waki, formal lang. Baka kinumpara ka kay Empoy nun eh. Diba kasi pag picture ni Empoy, Kahit wala siya ginagawa. pag waki naka-ano lang. Nakasimangot lang. Boy, tawag sa'yo ng tindera sa palengke imbis na pogi. Alam mo yung ano, yung pogi, ay yung tindera na lang nagsasabi ng pogi. Tapos magdating sa'yo, boy. Alam naman hindi ka nagtatrabaho. Ayun. Ayun lang ating para sa question of the week. Mm-hmm. Anong kwento natin? Kwento natin guys, galing sa Reddit by username Yan Peuhu. Ayan. Are we really judging people by where they study? Yun yung title. Are we really judging people by Where they study. where they study? Kumbaga kung anong school, ganun. Okay. My friend and I were walking around UST while wearing all full uniforms. We were there because we wanted to check out a coffee shop we saw on TikTok. Okay. As we were walking, we noticed some students from... Excuse. We noticed some students... We noticed some students from big universities giving us these intense stares while looking sa mga uniform and ID namin. And honestly, the look felt pretty condescending. Okay. It wasn't just casual glances. It was like they were judging us for being there. The worst part was when we crossed paths with a group of CEU students. And one girl said patago to her friends, bakit nandito sila? CEU. That, Di ba nasa around UST sila? Oo nga. Okay. Baka may naglalakad din na taga CEU. Ano sabi? That stung. We just wanted to enjoy a walk, but that comment made us feel completely out of place and unwanted. Okay. It felt like we didn't belong just because of the uniform and it felt like we didn't belong just because of the uniform we were wearing. The truth is, our university choice wasn't entirely up to us. We didn't exactly have all the options, and sometimes you just have to make do with what's possible. I get that my school doesn't have the same reputation as them, but does that really justify the way people treat us? Why does it feel like where we study determines our worth? Now, after that experience, I didn't think I'd ever feel comfortable going back to España while wearing my Olfu uniform. I can't shake the feeling of being belittled, like I'm less competent just because of the school I attend. It's frustrating because I know that my worth isn't tied to my university, but moments like these make you second guess yourself. I guess my opinion is, why does it matter so much? Does anyone else feel this kind of judgment just because of where they go to school? How do you deal with it? Yung nagra-rant is Olfu students. Tapos nasa Espanya sila, may nakita daw silang coffee shop sa TikTok, gusto nilang puntahan. And then parang na-judge sila na parang bakit daw nandun sila, hindi ko gano'n. naman sinasabing Feel nila, feel nila out of place nandito sila. Dahil sa school nila, sa uniform, parang gano'n. Baka ano lang, siguro, isang point yon yung sinabi kanina ni Bral na malayo kasi yung Olfu dun sa around UST. Kahit ako magugulat ako. Tatanong ko pa nga kung anong branch? May branches ba yun? Anong uniform yun? Ganun ako. Tapos magagalit sila kung bakit, Lord, di alam uniform natin, judge tayo. Kasi hindi naman alam na, ako, hindi ko naman alam. Uniform ng Ayun. Sa akin naman parang lang. Pero meron talaga kasi mga taong ganun. Parang, lagi naman talaga may magdi-discriminate. Parang, kung ikaw, paano pag ganun, sinabihan ka ng ganun?
Sabihin natin mga taga-UST ka, taga-Ateneo. Nangyari na yun. Sinabi kasi tayo naka-uniform tayo eh. Pagka dumayo tayo sa around Katipunan ng Ateneo, di ba? Around Katipunan. why is that here? Gumano na natin is... Tapos tumanod ka na sasagot ka. Ano yun? Ano sabi mo? Ba't English? Ay, di ba namin nilalait yung mga taga-UST. Taga-UST mo kami. UST kami. UST grad kami, guys. Ayun. Ano ba? Parang wala Ano naman. sabi mo dun? Wala, kasi wala namang uniform yung Ateneo, di ba? Wala nga. Tapos naka-lanyard ng Ateneo. Tapos alam mo taga-Ateneo siya. Yan, kunwari. Hindi rin namin siya na siya yung mga Atenista. Ano lang. For reference? Ganun. Parang wala. Iisipin ko na lang, syempre, nagtataka yun, ba't ako nasa Katipunan? Kasi nga, ang layo ng US yan. Yun. Tapos traffic pa. Hindi, taga Miriam yung ex ko. Tapos dumadayo ka na. Kaya nangyari na yun. Nangyari na. I mean, hindi naman ako tinawag na dat. Why is that here? Oh my God. Kala mo, lang, bagay lang. Kaya tinawag kong that. Kumaki, di ba masikip yung yung sidewalk. Tapos magkakasalubong kayo, kailangan yung mag-side view. Siya todo iwas. Ganun niya. Biro na. Ang layo niya pa, nakaganon na. Ayaw ko mapugod. Ang layo niya pa, nakita na siguro, in my opinion, hindi natin ini-invalidate yung feelings niya. Huwag nating invalidate. Pero, feeling ko may Mm. misunderstanding lang naman sa part na yun. Kasi, kasi maganda yung nagsabi niya. Pag maganda ka, magaling kasi sa maganda yung sinabi, no? si iyo yun, pre. Si Si iyo. Ay! Dentist. Mga dentist. Uy, ganda na sinner nun. Ano sabi? 54 pa rin yung butas ng Skyflakes. 54 ang butas ng Skyflakes? Share ko lang. Bye. Balik agad. Interesting. Meron na ako pang icebreaker. Yun yung mga Pag nasa bar kayo, no? Tapos wala kang opening intro sa bar. Sasayaw ka. Ay, madalas kaya dito? Sasaya. Kunwari nga, madalas kaya dito? sakto lang. Alam mo ba, 54 ang butas ng Skyflex? Ha? 54? Galing, no? Umalis ako. Ay, hindi ko na para yung pangalan. Ay, thank you sa mga nagiging Kawawa yung kawawa yung ibang comment, tas di natin napapansin. Kaya walang kwenta yung Friday night, 7 p.m. naglalabas kami ng episode sa Red App. Then, ayun, 10 p.m. din ng Friday night na yun, yung live. Ayun. Sa podcast namin, meron tayong tinatawag na late news. Yung late news natin, ano siya? Tinawag siyang late news kasi kapag nire-release namin siya, late na nakakarating yung balita. Kumbaga, dito sa podcast namin, lagi kayong huli sa balita. Ayun. Ito lang yung yung naging issue nun. Need help. Gcash scam, send ang pau. Ito actually nung Saturday. Saturday yan? Hindi ko din alam. Ayun, Saturday nangyari yon. Ito, sabi nung naka-experience, my boyfriend was scammed. 14K po yung nakuha sa Gcash account niya. Nag-work siya and bigla na lang may nag-notify na nasend na raw yung angpaw. When he checked yung transactions, merong multiple na tig-2K na nasend. And each transaction, meron tig 1K na nasend sa iba't ibang number.
meron na po ba naka-experience ito? Anong ginawa niya mabalik ka? And, edit, as of 1:30 a.m., November 10, naibalik ni GCash yung whole amount pero never again na daw siya maglalagay ng pera sa GCash. Very traumatizing yung nangyari. Ang laki din naman. Kasi ano yun, parang sinabi nila, parang halos lahat ata naapektuhan. Biglang out of nowhere, kasi meron si GCash na bagong program na, Christmas na pakulo, yung Angpao. Tapos yung Angpao na yun, ang nangyari, nag-send lahat sila, as in nalimas yung sunod-sunod. Nalimas yung mga laman ng GCash, yung iba lalaki ng laman. Pero, naibalik agad ni GCash. Tapos actually, medyo nahirapan kahit yung alam ko merong government na na nagre-regulate sa kanila. Ang sinabi, hindi daw regulated pa nila yung GCash. Yung PDIC. Sabi ng PDIC, wala daw silang jurisdiction dun sa nangyari. Hindi kasi sila as bank. Ngayon, kasi daw hindi daw considered, sabi ni Brad, hindi daw considered yung GCash as bank. Ayun, hindi daw considered yung GCash as bank. So, medyo alarming siya kasi nga, paano kung malaking mawala sa'yo, wala kang ibang habol. Kapag, kumbaga, tulad nung iba, nakikita ko naglalagay ng 80k pataas sa GCash nila. So, kapag naglagay ka ng ganong kalaking amount, nagkaroon ng ganyang issue, eto pa nga sa under program pa mismo ng GCash technical issue daw talaga, tas nasend sa iba't ibang number. Okay. So kung wala namang kumuha, walang kumuha, pero naibalik lahat ni GCash, talagang technical issue siya. Paano kung hindi na ibalik? So sabi ni PDIC, hindi sila, wala silang jurisdiction, kumbaga, hindi sila legally responsible sa mga nagpapasok ng pera sa GCash. So, yung mga nagpapasok sa GCash, unlike sa banks na regulated, hindi, kumbaga, Hindi sila liable. issue, wala silang assurance sa pera mo sa GCash. So, medyo lang yun. Sobrang alarming lang siya para sa mga, ako as, lagi kami nag-GCash na transactions. So, ayun. Parang, medyo red flag si GCash doon. Ganon. medyo red flag. Oo, katakot yun. Ano naman kasi, siguro advice ko lang sa mga andyan, e-wallet kasi yan i-treat mo lang as wallet na syempre lalagay mo lang kung ano yung kailangan mo. Pero meron silang mga program na savings Ayun yun, hindi ko. Pero hindi ko din tinatry. Sorry. Kumbaga gusto nila matreat sila as bangko talaga Ang nakakatakot lang doon, si BPI, for example, yung nangyaring hackan sa BPI, naibalik nila, tapos at least alam mong regulated sila. GCash hindi regulated So kahit magsumbong ka pa sa authorities, isa lang magiging sagot nila. Tingnan mo, yung PDIC agad naghugas kamay agad diba? Hindi namin hindi siya under jurisdiction namin. Wala kayong magagawa. So ang kalaban mo lang talaga GCash. Kung sabihin ng GCash, ay nahack ka. Hindi namin problema 'yon. Baka may pinindot kang baka may napindot ka, may nakuha kang link, ganun. Ikaw yan, mali mo. Ayun. Yan lang naman, hindi na natin papahabain yung sa sa GCash usapan. Ayun, sabi ni Jades the Best, may na-experience ako nung Monday pa. Nag-warning siya na may gumagamit ng GCash account ko. So, bali, nataranta ako kaya nag-email ako sa GCash. Ayun, parehas kami na nangyari. May nangyari din siya kay Jay yun Parang may nag-text kasi sa akin nung gabi na. Actually, gabi na nangyari, guys. Siguro last week or last week. May nag-text sa akin na nabawasan. Nagbawasan ng 150 yung GCash ko. Through Apple ID, tapos pumasok sa TikTok daw.
Napacheck ako. Kasi hindi naman ako nag-check out sa TikTok. Tapos chinecheck ko din yung actually chinecheck ko yung TikTok natin. Wala. So napunta yun. Tapos yung kinakatakot ko yung may naka-access na ng Gcash mo. Oo, Gcash ko. Tapos pinambibili ng kung ano-ano sa TikTok. Di ko nga alam kung nagpalit ako ng pin nun eh. Para Nagpalit ako ng pin nun eh. Tapos ayun. Pero nung nalaman ko, si Siege pala yung Hindi, akala ko kasi, number ko, so dalawa kasi yung number ko, kapag alam ko nakaregister sa akin yung isa, tas yung isa lang yung kabisado ko. And Hindi mo nga kabisado yung, alam mo lang din yung 4 sa dulo. Ay, hindi, kabisado ko yun. Hindi ko sasabihin kasi baka flag yun. Pang ano yun eh, pang work yun eh. Sabihin, Poso Negro. Hello, Poso Negro po ba to? Ayan. Ayan, ganyan din sa akin. Tapos nakita ko lang bali, naka-subscribe pala ako sa isang app na di ko alam na. Ganun. Subscription. Subscribe ka na lang Para sa ano? amin. Wala akong bayan. At least alam mo kung saan napupunta. Ayan. Kaya ano yun, tawag dito. Yung sa Baka na-access yung pin mo, ganun. Ay, yung number mo. Bali, ang ginawa kasi ni Siege nung gabing yun, Huwag mo na i-disclose. Basta ang ano lang, mali ko, ay hindi ko kasi alam na number niya pala yun. Nakala ko number ko. Hindi ko kasi kabisado yung number ko. Ayun, yun lang yung ano natin. Yung balita natin. Para sa ating Spotlight. Anong marerecommend mo ngayon? Medyo may ano pa ako eh. May trauma pa ako sa recommendation natin. Recommendation natin last week. Hindi, show. Yung documentary nga, guys. Sige. Nasa Netflix siya ngayon. Yung title is yung This is the Zodiac Speaking. About siya dun sa documentary siya about dun sa Yung Zodiac Killer. Oo. Yun yung tinapos ko kagabi. Ang tagal ko nasa hagdan. Ang ano eh. Kasi, yun guys, mahilig akong manood ng mga documentaries na ganyan. Pero wala namang Mga mali. true crimes ganun. Oo, wala namang mali sa akin. Psychopath. Yung mga mahilig manood ng mga true crimes na documentary. Low-key psychopath. Tapos yung kasi nun, yung gist kasi nung documentary na yun, parang may tawag dito? Paano ko ba sabihin? May. Yung parang inaanak-anakan ng mga nung primary suspect which is si Basta yung primary suspect. Lee Allen, Basta Lee Allen, parang ganun. Tapos, talagang siya yung dinidiin ng mga pulis. na siya talaga yung Zodiac Killer. Kasi ang daming evidence na pero hindi siya solid evidence eh. Parang kulang pa. Kumbaga theory pa din. Oo, theory pa din. Tapos, etong mga yung mga anak-anakan niya. Napanood nung after mamatay nung suspect nung si Arthur Lee Allen. Napanood yung movie na Zodiac yung kay Jake Patay na yung suspect nila. Patay na. Tapos habang pinapanood nila, parang sabi nila may isang character din kasi doon na hinala ng journalist. Tapos sabi nila parang ito talaga yung iniba lang yung pangalan sa mismong movie. Ito talaga yung pumatay eh. Parang lahat nagko-connect. Ano bang ginawa ni Zodiac? Gumagawa siya ng mga cipher para nagbibigay talaga siyang clue kung paano mo siya mahuhuli. Kung pinatay kita. Tapos gamit dugo mo, susulat ko yung hindi. Isusulat ko yung facts na nauna kong pinatay na pulis lang nakakaalam. Kumbaga siya, baliw lang siya na nag-iwan siya ng mga... Tapos kasi yung nung pagkaka-describe ng mga inakanakan niya, bata pa lang daw sila kasi naging teacher daw nila sa sa school.
Tapos, parang naging close na teacher, naging family friend din. Oo. Pupunta sa bahay nila, dinadala sila sa mga trips, mga fishing trips, ganyan. Tapos, nung pinanood nila yung movie, tapos yung mga facts na kung saan namatay, Pinupuntahan nila, Oo, ganun. naiisip nila, galing kami dito Ganyan Parang sila. Naaalala nila na Oo. parang ang hirap nang i-deny na Hindi siya yung hindi killer. siya yung killer. Kasi nga family friend. Ayun guys, maganda siya. Kasi wala, may namatay. Akala ko nun. Joke lang. Documentary kasi. Siyempre, True crimes. True to life Kung naman may ligay sa true crimes. Ano yung title? This is the Zodiac speaking. Ayun. Kasi Kumbaga, nung mga nung teacher siya sa elementary, di ba? Naalala ng mga bata, tinuturuan sila gawa ng cipher. Yung mga So parang na talaga, sinasabi niya na sa mga kasi yung mga bata wala namang ka-idea. Ang dami talaga nagpo-point na Siya talaga. may siya na nakalagay yung Zodiac, tas yung Zodiac yung ewan ko kung Zodiac yung brand. Tapos yung mark niya na na crosshair. Para sa ating ako ba yung gagi? Ayan, ako ba yung gagi kung ayoko makipag-live-in sa partner ko dahil sa anak niya? Okay. Sa ano siya, babae wala eh? Stepfather, ganun? Context guys, male siya 27 and partner niya 28. May contract ako for 2 years sa apartment na tinitiran ko. 5th month ko pa lang. Finuli pay ng tatay ko yun dahil matanda na ako, nakabukod for family reasons and it's a form of reward. Yung partner ko magwa 1 year na kami. Gusto niya mag-live-in kami. Ako ayoko dahil hindi disiplinado yung anak niya. Bukod doon, bawal sa apartment yung bata. Ayoko tumira kasama yung bata hanggat hindi niya naayos yung ugali. Yung ugali na hindi niya ginagawa. I did it once. Pinagawayan namin ng malala kasi hindi ko daw anak. So, hinayaan ko na. Dinisiplinahan niya yung Ay, dinisiplina niya, Parang sinisita niya, ganyan. Hindi naman, Kumbaga parang pinapagalitan niya yung anak ng... parang pinagalitan niya yung anak. Anak, okay. Tapos yun yung sabi sa'yo, hindi sobrang likot, ingay at pasaway ng anak niya. But mukhang nakasanayan na niya kasi wala siyang ginagawa para baguhin to. Ngayon gusto niya mag-live-in kami. Kulang sa palo. Ngayon gusto niya mag-live-in kami kasama yung bata. At sinasabi ko sa kanya na siguro after matapos ng contract sa apartment, disiplinado na yung anak niya at pwede na. But this time hindi. Ang dami niya sinasabi from mag-uuwi ako ng ibang babae to I hate her kasi may anak siya. Mag-uuwi daw siya. Bakit siya mag-uwi ng ibang babae? Hindi naman siya nakatulog. Hindi, I mean yung mag-uuwi yung lalaki. Ng ibang babae? Bakit? Ay, ewan ko. Yun daw yung mga pinagsasabi nung... Okay. So, asshole lang, gano'n. Sinasabi niya na hate daw siya, ganyan, kasi may anak siya. Yun yung sinasabi nung babae sa lalaki na... Basta? Gets. Feeling ko mali, but no choice meron ako. Umalis sa apartment para tiisin mabuhay kasama siya at yung anak na pasaway. Hindi yun ideal sa akin. Alam niya yun. Tsaka fully paid na eh. Ang condition ko, magli-live-in lang kami kung prim and proper na yung bata na marami siyang dahilan about dun and walang action. Ako ba yung gagi kung umayaw ako? Sa tingin ko, gagi ako dahil anak niya yun at baka nararamdaman niyang ayaw ko. But then again, totoo naman. Parang
Nagtatype siya na sabagay. Bandang dulo, na-realize siya, ayoko naman pala talaga. Pa-shoutout po kay Dixon Mayas. Shoutout sa'yo, Dixon Mayas. Ay! Galing ah. Sino yan? Galing mo, fucking no. Kapag si Pablo Jab. Nahuli ka. Ngayon. Ayun. Ayun, wait lang. Sabi. Ayan, gusto ko kasi may disiplina. Hindi naman grounds for breakup to dahil magmamature din naman yung bata. Pero baka maging dahilan nga kung hindi niya talaga kaya or ayaw niyang suwayin. Parang ano yun, no? Parang alam mo yung... Matanda na ba yung bata? Parang... Hindi. Uhugin. Ayoko din ng ganun. Tapos nasabihin sa'yo, no? Hindi naman kita totoong tatay, eh. Ano ba? Ano yung pag ganun? Kulang sa palo, siguro. Pero... palo agad, eh. Grabe naman, hindi naman ako pinalaki sa palo. Hindi ko na sa palo. Kaya ka pala ganyan. Sa nanay. Sabi ni ano, Sabi nung kasama namin dito, mana daw sa nanay. Ayun. Kasi wala ka rin, wala ka rin parang karapat. Yun yung mahirap pagka, Ayun yung ano, may extra oo. baggage. Parang yun yung pinaka... hindi na nga siya nangialam kasi nga nasabihan na din siya dati na I did it once, pinagawain namin ng malala kasi hindi ko daw anak yun. So, hindi. Yun na. Okay. Yun yung mahirap pag may extra baggage kay. May extra baggage yung partner mo. Tapos hindi mo pwedeng pakialaman Ayun. ng ano. Bagay siya kasi laki ng bata. Lagay mo sa video. Tapos ungrateful pa yung bata. Na, pero bata naman kasi, so hindi niya, wala pa siya sa tamang ano. Kaso, yung magulang kasi mismo, yung biological na nanay, hindi rin dinidisiplina yung anak niya. Eto pa, may kadugtong eh. Ayan. Update. In bad terms pa din kami. I've Di ba opened rin up sila bate? I've opened up sa kanya, pwede namin i-try mag-live-in, but iwan niya muna sa tata yung bata. Dahil hindi ko pwedeng basta iwan apartment ko. She said no. I offered to break up para makahanap siya ng better partner, but tinanggihan Tinanggihan niya rin. Oo. So, anong gusto mo? Pinipilit pa din niya yung gusto niya. Hindi ko mag-gets yung logic ngayon. Ang sitwasyon kasi, gusto niya live-in kasama anak sa apartment na bawal bata. Yung point, bawal nga yung bata sa apartment. Kaso, inano niya kasi yun eh. So, medyo na-undermine yung rason na yun kasi inuna niya yung sinabi niyang ayaw niya din talaga sa bata. Kumbaga bawal talaga yung bata dun sa... Bawal naman talaga. Parang ganun. ang nangyayari na lang dun, ginagamit na lang siya nung babae as lodging. Eto. Ayaw niya disiplinahin, ayaw niya ibigay sa tatay, ayaw niya mag-break kami. Gusto niya pumayag ako without conditions. For the record, tanggap ko na may anak siya. Willing ako magpakatatay pero nasabihan na ako na hindi ko anak yun. Na hindi ko na tatay. pinush. Sa'yo papakatatay ka. And ayaw niyang disiplinahin kasi nga yung bata daw. That's what I hate. At this point, wala magiging conclusion kasi magkasalungat gusto namin. Pero Gusto niya lang in the first place naman, kung wala siyang karapatan dun sa bata, wala rin siyang karapatan dun sa apartment. Kasi Wala naman talagang ano eh. Yung gagi talaga yung babae. Kaya sila ng Pareho daw sila ng anak. Gagi nga yung babae, hindi yung sender. Gagi yung babae kasi pinipilit niya yung mga bagay na hindi. Tapos once na alanganin na para sa kanya or ano na, tawag dito, hindi na favorable para sa kanya yung magiging sitwasyon, tatanggi siya. O kaya medyo Lahat tinanggihan eh. Kaya nga. So, gumagawa siya ng sarili niyang ruta na hindi naman pwede. Pinipilit niya yung gusto niya na hindi pwede. Ayun. Gusto man yung ganun. Pinaka ng pamilya is yung mag-asawa, hindi yung mga anak. Parang ang pinaka pundasyon ng
isang family, yung dalawang mag-asawa. Hindi yung asawa anak. So, dapat mas mahal nyo yung isa't isa kaysa sa anak nyo. Ganun. Pag mas mahal mo yung asawa nung iba, mas matibay yung bahay nyo. Para kayo magawa compound. Iba-iba pundasyon. Ayun. Ayun, so in summary guys, ayun, gagi yung babae. Gagi yung babae, pero hindi gagi yung lalaki. Hindi gagi kasi- yung kwento. Kasi naiibig siya eh. Nakakainis din talaga mga bata. Ay, hindi ka ba mahilig sa bata? Hindi. Ayun, yung bata na hinahayaan kong kausapin lang ako, yung pamangking ko. Pero yung iba ayaw. Yung iba ayaw ko talaga eh. Oo, kit sila eh. Kasi alam mo ano. Uhugin, tas ano. Tapos, Pawis. Uy, doon kayo. Doon ka, asim mo. Hindi naman, kahit ng bata ako, ayoko sa bata eh. Ayun. Nagdi-disclaimer si Junji sa chat. Sa mga babae daw na viewers sila, boss. Joke lang po yung comment ko. Good view. Tama yung bawi. Hindi, Junji, gusto niyan mga bad boy. Hindi na. Bad boy yung mga trip ng mga yan. Kamaniwalang. Gusto nila dinidisiplina sila. Uy, joke lang. Hindi ka. Ikaw yung nagsabi rin Sabi ko ano lang eh. Sabi ko, bad boy lang gusto. Disiplina ka naman. Ay. Yung next segment natin is, Ay. para sa pinakabahan. Naulit. Ang ruleta ng kapalaran. Ayun. Sa ruleta ng kapalaran, meron kaming dito. Challenge or games, mga ganun. Sa bawat dulo ng podcast natin. Tapos ayun, tatry lang natin gawin yung challenge or yung ano. Tapos, ang datapat sa atin ngayon is ranking game. Okay. Ayun. Magpapakita ako sa screen, papakita ko rin sa live. Ang gagawin natin ngayon, magra-rank tayo ng Disney Princess. Yan. Alam mo na top 1 ko eh. Ayun, yung natin, mga childhood na Disney Princess natin. Tapos, tulungan nyo rin kami sa mga nasa live dyan, pwede rin kayong tumulong din. Tapos, i-weigh in natin kung saan siya dapat ilagay. Sige. Ayun. Para sa una natin, Snow White. Una, yung ba totoong pangalan niya? Si Snow White? Oo. Hindi ba siya si Snow White talaga? Hindi, tinatanong ko nga. So, saan natin nilalagay si Snow White? Si Snow White parang hindi ko siya masyadong Hindi ko siya trip eh. May kasama mga... May kasama parang na eh. si Snow White feel ko, nabuhat siya ng Seven Dwarfs. Kasi kung wala yung Seven Dwarfs, Tingin mo ba hindi siya ginalaw ng pitong yun? boy, bastos ka! Hindi. Ano ba yun? Ayoko. May kasama niya sa bahay. Tapos Okay. Sabi ni John G. lowest rank ni Piskilay, boss. Actually ako rank F ko si Snow White. So, sige, doon na siya. Kasi wala, parang feel ko hindi. Tsaka anong ginawa niya the whole di ba? The whole movie. Tapos, hindi, yun yung Tapos ang bobo bumalat pa ng mansana. nagaling sa stranger. Naka-perwisyo pa. Dagdag perwisyo yan. Nakitulog ka na lang. Binigyan mo pa kami ng problema. Namatay ka ba? Lowest. Cinderella. Yung yaya. Cinderella. 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 Ano ba yung Cinderella? Kasi, ang natatahangaan ako dyan kay yung sa Prince eh. Kasi hindi niya Kasi hindi niya mamukhaan. Tapos ang ginamit niya pa, yung size ng paa. Pero hindi yung Prince yung pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin, si Cinderella. Para sa akin, Anong mo, opinion mo kay Cinderella? F din sa'yo yan. F si Cinderella. Ako, lalagay ko yan sa D. D?
Bakit siya napupunta di? Di ko pipiliin. Pero pre, blonde. Oh, di mo mahilig sa blonde eh. Snow bunnies? Slow bunnies. Sa B. Adalo na ako. Hindi. Sige. Lagay natin C. Kasi Ano ba ang tingin nyo? Taas naman si... kasi ano eh. Yan A, wifey. Wifey marunong gaing bahay. Oh, meron tayong A. Oh, nga. Fair point. Wifey marunong ng gawaing bahay. Ang babae sa... Hindi nyo naririnig ang maraming kasama dito. At least dito, hindi na talaga rinig. Sure na kami, na-test na namin. Sige. So sa'yo mababa, sa akin fair lang. Sa chat, A. Ito. So gawin natin B. Kailangan pa rin yun ng ibang tao eh. Kumbaga lahat tinutulungan lang siya eh. Sino? Si Cinderella? Tinulungan siya ni Grandma, nung fairy godmother niya. Hmm. Tinulungan siya nung mga daga, nung mga ano. Kumbaga, Si Felo, kasama mo Kumbaga- yan pa eh. Nag-uugas ang pinggan yung daga. kumbaga hindi. Tinulungan siya para dun sa gusto niyang mangyari. Tapos, kumbaga, alam mo yung ano? Actually, yung mga modern na Disney princess na yung gusto ko eh. Ayun. Sige. Ayan, sige. B. B, fair. Next is... Ba't naman yan yung picture? Yan yung nakita Yan yung scene, yan yung scene na inaakit niya na si Jafar. Galing. Si Jasmine sa... Si Princess Jasmine sa Aladdin. Si Princess Jasmine sa Aladdin. Sa akin kasi... Hindi. Medyo wala din siyang... Hindi Umiyak siya sa fountain. Nasa kanya na lahat. Oh. Tapos si Aladdin wala. Tapos nung ano, syempre, nabigani siya dun sa ano. Tsaka, meron siyang ginawa actually para sa plot. Ninano niya si Jafar. Nakit. Inakit niya si Jafar. Tinry niya talagang tulungan yung ano natin, yung bata natin. Basa ko yung chat. Sumama agad kay Aladdin. Wala, ang dali ano. Hindi siya agad sumama kay Aladdin. Kumbaga, ang ginawa ni Aladdin, nagpa-fiesta siya, nagpalabas, may mga elephants. Allah! Pinakita niya lahat nung riches. Pero, hindi pa rin siya convinced. Na-convince lang siya nung nag-ano na sila, nag-flying carpet na sila kasi doon niya na mas nagkaroon sila ng connection ni Aladdin. Siyempre, baka siyang ginawa ng hostage eh. Dinala sa Paris. Iwan kita dito. Anong gawa mo? Pero, A. Si Junji, Sabi sa chat. Ikaw ba? Kumbaga Ikaw. Hindi ko pa napapanood yun. Wala sa mundo. sabi ni Junji, pinakitaan ng private plane. Diba? Wala. Gold digger pala yarn. Hindi. Mayaman na siya. Pero, May mas mayaman. ganun lang. Pero ano, overall, personality, sige, rate natin sa sige. personality, naging ambag sa plot, Sa plot. tsaka, tawag dito, Katawan. looks. Overall appearance. Okay. So, A. Huwag na natin pagtalunan. Kung bakit? Basta A. Si Rapunzel sa Tangled. Actually, binuhat niya yung buong movie. Yes, Ganda na. yes. Oh! So, plot-wise, Sa kanya yung plus. Sa kanya. so, plot-wise, talagang binuhat niya lahat. Kumbaga, hindi naman... Sino naman masyadong ambag si Flynn eh. Ayun, Flynn na Rider. tayo, kakasundo. Oh. S. I see you're a man of culture. Yun yung totoong Snow Bunny. Uy. Gusto ko na ng brunette na siya eh. Merida. Hindi siya yung typical na Disney Ay, go. princess. Sabi sa chat, S. S ulit? Kasi unang-una, sabihin na natin personality-wise, Oo, strong personality ni Ano? Merida eh. tawag dito, meron siyang, alam niya kung ano yung gusto niya. Tapos, niligtas niya yung
base naman sa plot, niligtas niya yung buong pamilya niya. Including yung king. So, pati yung king daw, actually, siya nga yung may kasalanan. Pero, teenage girl, teenage problems. Personality-wise, kulot. Ano personality-wise? Ay, appearance-wise. Hindi na kasi titin. Personality, alam mo, appearance na agad eh. Appearance, kulot kasi. Cute. Iba dating yun eh. Kasi yung after the movie, kasi doon na siya pero simulaling movie. If sa akin yan, may tono magsalita. Personality sorry. Appearance-wise wala. Appearance-wise. Sorry, Tono magsalita. Ano siya, no? Bisaya yan. Bisaya. Ako to, si Merida. At ayoko ng mga bisil eh. Tayo na sa TV5 bata naman. Ay. Sa akin, actually A lang sa akin. Huwag niyo po kami ginajudge sa mga sinasabi namin. Produkto po kami na yun. Sisihin niyo yung UST. UST. UST may problema. Ayun. Sa akin ano siya? A? Sabi sa chat, FS. Ano sa'yo? S kasi red hair. S kasi May red. type ka. Kid ya. A lang sa akin eh. A. So, settle tayo with... A or S si Brad. Hindi mo kakilala. Si Merida. Si Merida. Sige, maraming A, maraming S, konti lang yung mababa. A tayo, A. tayo, A. Hindi natin A yan. Ito, isa sa mga favorite. Ano to ang favorite? Siya, Ayan. nagpauso ng lahat. When she give you the Nala eyes. Si Nala from Lion King. Yes, Oma Merida yung pangalan mo. Yes, Merida. Ayun, si Nala. Kasi yun yung business eh. Hindi ako, wala akong kahit anong furry na fetish. Okay. Pero, iba Anak niya! Eto kasi, etong picture na yun yung, Tingnan nyo kasi, yung mga nakakita, pag tinignan ka ng ganyan, sino tititigas na niya? ilang taon ba ako napanood ko? Bata pa. Naiulit yan, ayun. Ayoko muna sumagot. Gusto ko, nandun ako sa gitna. Yung chat mo na hintay ko sumagot. Ay, hindi. Sabi niya, podcast natin to eh. Pero sa akin, Sige, ikaw muna. S. S yan. S. Bakit? Siya yung nag-set ng standard. Pero wala ako kahit na anong attraction sa furry. First time ko magkakrush sa lion. Dahil sa scene na yan. Rider ka? Sabi mo, tiger ka. Lion pala gusto mo. Sige, hindi. Di ba may criteria ka? Ano yung ulit? Ano ulit criteria mo? Tawag dito. Nawala eh. Parang tinignan niya lang ako. S. Personality. Sinundo, niya. Tawag dito. Ayaw niya kay Scout. Firm yung personality niya, the whole plot, tapos maganda yung sinastand niya. Ambag sa plot, siya yung sumundo kay Yung ganyang titi. Siya yung sumundo kay Simba. Looks. S. Ano ba? Hindi ko ba S eh. A. Sa akin. Chat. Kinabahan pa nga ako na akala ko i-animate nila yan sa Na ganyan action. nun. Wala. Yung alleged Di ba ako sa ganito? Huwag na live action. A. Kasi ayaw mo ilagay sa S. Pang sama ng loob mo. Sama talaga. Ilagay ko yung sa'yo sa S eh. Tapos yung sa akin nasa A. Yan talaga ilalaban mo sa ano.
loyal nga siya eh. Tingnan mo, nawala si Simba, hinahanap niya pa rin, tapos hindi siya nagkaroon ng ibang ano. Sige, isa natin. Eto, si Ariel from Little Mermaid. Yung live or yung animated? Yung animated tayo. Sa Animated animated tayo. Alam ko kung saan nilalagay kapag live agad eh. Yung animated. Bobo siya, tawag niya sa fork, Tingomabob. Tingomabob. Siyempre, Wala namang ano yan eh. Di naman siya makakapagbasa sa ilalim na babasa yung libro. Wala lang, oh. Tapos, isipin mo, princess ka na, tas dahil lang sa lalaki, iniwan mo lahat ng mga bagay mo, pinagpalit mo pa yung yung boses mo, para lang sa isang, Hindi, para makalakad siya sa gusto niyang makit di ba? para tsaka nga na-inlove siya dun sa lalaki, yung niligtas niya. Kay Prince Eric. Si Prince Eric. Di ko siya masyadong yeah, deep. D. Ako, D sa akin. B sa akin kasi yan yung unang bikini na yan yung unang nakabikini Sa Disney Princess. Sige, C. C, pwede ba? C. B, child. Pero, isang bata pa. personality, mababa siya. Ito. Dahil yung sa pandagat tayo. Si Moana of Motunui. S din sa akin yun. Si Moana? No. Ako, wala akong doon. S. Saludo yun, pre. Kasi, Plot twist. Kanya. Kanya. Niligtas niya yung buong iniwan nga siya nung akala ko si Maui yung tatanggol sa lahat eh. Tapos tama lang na Moana yung title nung nung movie na yun. Talagang siya yun. okay, di ba? Tapos physical appearance S. Morena yata eh. Morena na Islander. Oh my God! Agree sa S. Sa ng chat, nagsalita ng chat. Strong-willed and independent. Yes. Yan Yan ang gusto natin sa mga babae. Maganda na. So far, ganda nung Mukhang Ganda. tama. Yung kay Nala lang dapat nandun rin siya sa S eh. lipat mo na. Lipat natin. Sabihin nyo, bias ako dito eh. Mulan. Pero di pa. Without a doubt, S. I thought you were S, kasi S. siya din talaga yung Ang nakakatawa lang dyan yung yung prince. Prince si pangalan nun? Basta yung niya, leading man niya. Tapos yung akala siya, lalaki siya, tapos nagkakagusto sa kanya. Tapos nalaman na babae galit. Tapos nakita niyo yung babae, nagkakagusto. Yung daon mas matuwa ka kasi nga nagkagusto ka sa babae. Ay. Mulan, personality-wise, S. Niligtas niya yung tatay niya kasi dapat yung tatay niya yung yung tatay niya dapat yung sasabak. Tapos tatay niya, sabi niya, hindi, ako yung ako yung sasama sa gera kasi ako lang yung lalaki dito. Kung ako yung sumundo sa tatay. Tapos simulan, inako niya. Sabi niya, hindi, kahit babae ako, i-represent ko yung yung angkan natin yun. Tapos, binuhat niya actually, pati yung gera eh. Naging A lang sa akin. A lang sa akin yan. Yung sa looks pero yung sa personality. Looks? Hindi ko trip eh. Bakit? Disgrace. Disgrace. alam mo ba, take rate? Kasi nga, babae. Gago, hindi. Gusto mo rin lalaki? Hindi. Gago. Tsaka maniwala sa akin lang. Isipin mo, pre, nakikipaggera kayo. Yun yung unang critical hit. One hit, mas naubos lahat ng mga Mongolians. Yung Yung sapphire cracker niya, tapos tinamaan. Tapos naubos. May natira 6. Tapos yung 6 na yun, di ba, tinanggal na siya sa sa soldiers. Yung 6 na yun, hindi pa rin nila kinaya.
tinawag pa ulit nila simulan, tapos simulan pa rin yung yung sumaklolo sa kanila. Oo. Tapos ilalagay mo sa A. Ano bang inaano natin? Syempre, sinali mo kasi yung look sa dulo eh. Wala, S yung S comes sa S. S kayo sa look. S yung chat. S Ah. ako. O, di S natin. S talaga. Lamang naman yung S din sa Oo. Nasabi ko lang na hindi ko yung... Hindi mo masyadong trip yung niya. Pero yung kay Nala, papayag ako ilagay mo siya sa A. Pero simulan. sige, Okay. S. Si Bell, Si Bell. favorite niya na yan eh. Ni Nads. F! Favorite pala na yun. F! Si Bell. Kasi Matalino. matalino siya, pero Ayoko masyadong Kung may- matalino. Paano kasi yung mo sinundan niya i-manipulate yun? wala lang. Parang kumagay ko yan. Hindi gagana yung gaslight mo eh, no? So sabi sa chat, sabi ni Junji, looks S, same din kay Cinderella, marunong sa gawaing bahay. Okay. Pero kasi Si Gaston. diba? si Oo. Gaston. Ayun. Pero ang sinundan niya kasi si Mulan eh. Wala lang, parang ano na siya, na-underwhelm na siya kasi nga Mulan tapos Bell. Kung i-compare mo sila, kung ilalagay natin I-compare sa Di sila pantay. Anong ginawa ni Bell ba? paano siya ang ginawa niya nandun siya sa village, diba? Small na village, tapos wala na siya mabasang ibang libro. Sa mansion yan, hindi... Yung sa tatay niya, nagkaroon ng utang yung tatay niya kay Beast. Tapos, ang dilema niya, wala na siyang mabasang libro sa village. Ayun, no? Ang lamang niya daw, looks. Sa looks. Oo, pero Eh? Sige, mata siya sa looks. Mata siguro sa looks, sabi sa dyan. Pero, overall, yung problema niya compared sa problema nung tatlong nasa taas. Diba? Diba? So, dapat ba siya doon? Since may A lang sinabi yan, siya, A. look, same din kay Cinderella marunong. Ayun yung kanina. Oh. Kung ako dyan, edi B. Oh, Same sila ni Cinderella, actually. pwede silang same ni Cinderella. Pero B tsaka S, so magiging A siya. Okay. A. Sige, fair. Si Elsa tsaka si Anna. But, kasi, para silang Disney princess. Sa akin, siguro S si Elsa. Si Anna, Kasi parang ang bata mag-isip niyan. tsaka si Elsa parang binuhat, pinasan niya lahat ng problema nung Daw ang galing ng pagkasulat pala sa Frozen. Ngayon ko lang na-appreciate kasi pinakita nga yung struggle ng panganay. Tapos yung bunso, parang kulang siya sa affection, pero very happy-go-lucky. Tapos, sabi mo, kakamit mo lang, gusto mo agad pakasalan. Bakit? Anong mali? Kakamit mo lang eh. Hindi mo pa alam. Kaya may May. Las Vegas eh. Ayun. Elsa, Matic S. S. Si Anna, siguro, Lalagay ko siya sa B. feel ko, very childish din siya. Kasama siya dapat ni Ariel. Ariel, okay. Sayaw natin sa mga... Ako, ayoko sa bata. Ayan. Doon yan. C. So, si Snow. Si Snow yung pinakawalang kwenta. Okay. Totoo. At para sa ating last, ang ating hardworking girl, si Diana. Sa The Princess and the Frog. S na yun eh. S sa'yo? Oh. May... May face ako dati na eh. Ebony. Ayaw. Pero hindi dahil doon yun, Ay. Pero di ko na din maisip yung rason ko. Hindi, kasi siya eh. Very breadwinner siya eh. Tapos ang ganda lang,
Ang nagustuhan ko sa kanya, meron siyang best friend. Yung mayaman, yung inalagaan ng nanay Rich niya. White Girl yun. Tapos, ang cute ng tandem nila ng best friend niya. Kasi yung best friend niya na yun, hindi na niya, kumbaga kung ano yung meron siya. hindi niya pinagdadamot kay Tiana. Tapos, tinuturing niya as kapatid talaga si Tiana. Tapos, si Tiana naman, ayan nga, intelligent at down to earth, si Tiana, kaya siya sa akin. Tapos, grabe yung ano niya, grind niya. Para dun sa pamilya, para sa pamilya, tsaka para sa pangarap niya. So, S talaga. Tapos, looks-wise, ganda. Oh, yeah. Looks-wise, S. So, huwag ka na, sabi nung chat, tsaka sabi na S. Ba't siya A? Tingnan mo naman yung mga nasa S. Pero deserve niya. Ayan. Parang gusto ko pantuloy ito eh. Iisip pa tayo. Pero Part yan 2, sa part 2, dagdagan natin siya. Kung next time. sige. Balikan natin yan. So, ito yung ano natin. Para sa mga nanonood ng live. Ito yung List natin ng ano. ng Disney ranking. Princess ng ranking natin. So, ayun. Agree ba kayo? Comment na lang kayo kung Anitignan kayo? Sounds... looks right naman. Ba't mo kasi lalagay si Nala doon? Sinala. Yes. Looks. Banana Ice. Oo nga, alam ko siya nagpauso nun. Pero yun na yung iniisip mong pinakaambag niya sa ano. Enough yun. Para maging S tier siya. Hindi Ngayon. Okay ako dito. Okay na rin. Okay rin naman tayo sa chat dito. Sa bagay, kung may reklamo naman yung chat, Wala wala. Adjust natin. Snow White, bagsak talaga yan. Agree na rin dyan yung chat. Uy, wala. Sino yung prinsesa sa Maleficent? Si ano? Si Aurora. Ay, wala si Aurora. Next time. I-hold nyo muna yung thoughts niya. Thank you sa pagsama sa amin sa live. Thank you sa pagtambay. Yes. This is Clock Out with Jay and Siege. We are out!